Nakatitig pa rin sa mesa si Elenita kahit patapos na silang kumain ni Mama Anselma. Siya ang nagluto ng pananghalian nila pero hindi man lang iyon natikman ni Sebastian. Hindi kasi ito dumating, pupunta raw ito sa farm dahil may emergency. Bigla tuloy siyang nalungkot, kay Mama Anselma lang ito nagpaalam. Hindi lang naman ang lunch ang ikinalungkot niya, gusto niyang makita at makausap si Sebastian dahil sa sinabi ni Mama Anselma kanina, hindi naman sa hindi niya inaasahan ang marinig yon mula sa ginang. Pero kahit papaano ay kailangan niya ang comfort ni Sebastian, dahil ito lang ang may kapangyarihang magpedaman yon sa kanya. Kinuha niya ang cellphone at sinimulang i-text ang binata. Sobrang miss ko na, see you later. Maiksi pero iyon ang nais niyang mangyari, ang sana'y umuwi ito upang makita niya at makausap. Tumayo na si Elenita at nagdesisyong tumungo sa hardin, baka doon ay mas magiging relax siya. Nakakailang hakbang pa lang siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. It was Sebastian. Mabilis siyang lumabas ng dining area at sinagot ang tawag sa tahimik na lugar. I'm sorry, I missed lunch, pero babalik din ako agad. May aayusin lang ako dahil dadating ang client bukas sa farm. Bakas ang lamang sa boses ni Sebastian, he's totally a different man now. Hindi na ito yung lagi siyang iniinis at sinusubukan. Hihintayin kita, and I miss you. Napakagatlabi siya. Hindi lang kasi yun ang nais niyang sabihin. Ilang segundong natahimik si Sebastian sa kabilang linya. Pagkuway nagsalita ito, is there a problem, ayos ka lang ba? Kahit nasa ibang lugar ito ay tila ba umabot pa rin dito ang nararamdaman niya. Okay lang naman ako, I just missed you, mukhang hindi ka okay. Ayos lang ako, basta, umuwi ka lang agad, hindi parang hindi ka okay. Hintayin mo ko, I'll be there in a sec. Hindi na siya nakasagot pa dahil nawala na sa linya si Sebastian. Agad siyang nag-alala sa gagawin nito, is he really coming for her, kahit na hindi naman niya sinabi? Ilang minuto pa ang lumipas nang mapansing may humantong kotse sa labas ng gate, tumakbo siya sa may terasa at nakita niya ang dumating. Si Sebastian talaga, iniwan ito ang kotse sa labas habang mabilis na naglakad papasok ng bahay. Mabilis siyang bumaba upang salubungin sana ito pero laking gulat niya nang makita si Mama Anselma sa may pinto, kausap na nito si Sebastian. Akala ko ba didiretso ka sa farm, usisa ng ginang, may bahid ng pagtataka sa boses nito. Ah, yes, Mama, kaya lang, naputol ang sinasabi nang makita siya ni Sebastian, his eyes instantly lit up at the sight of her. Si Mama Anselma naman ay lumingon sa kanyang direksyon, kunot ang noo nito habang nakatitig sa kanya. Pinilit niyang huwag ipakita ang saya sa mukha dahil sa pagdating ni Sebastian, lalo na't nakamasid ang ginang, mabuti lang din at tinawag ni Sebastian ang atensyon nito. Ah, Mama, umuwi lang ako saglit dahil may naiwan akong documents. Aalis din ako agad, alam niyang hindi totoo ang sinabi ni Sebastian, pero hindi na mahalaga yon, ang kailangan niya lang ay makausap ito sandali. Nilampasan ni Sebastian ang ina at nagsimulang maglakad sa kanyang direksyon, nasa likod lang kasi niya ang hagdan. Ang akala niya ay dadaanan din siya ng binata pero ganoon na lang ang pagkabigla niya nang tumigil ito. Ah, Serena, tawag nito sa kanya, pinilit niyang itinago ang pagkabigla. Yes, Sebastian? Pupunta ako ng farm, saktong nagha-harvest ngayon ng mangga, why don't you come with me para makita mo kung paano yun ginagawa? Napalunok siya sa imbitasyon nito, mahihirapan nga naman din sila kung sa bahay lang mag-uusap, kaya siguro minabuti ni Sebastian na isama na lang siya, at hinding-hindi siya tatanggi. Sure, sasama ako, you don't need to go. Serena, baka mapagod ka lang doon, putol ni Mama Anselma sa nais niyang sabihin. Bahagya tuloy siyang kinabahan, ayaw kaya ni Mama Anselma na sumama siya kay Sebastian? She looked at Sebastian and saw him smiling, parang hinihintay nitong baliin niya ang nais ng ginang. Pero nakapagdesisyon na siya, huminga siya ng malalim at saka sinalubong ang mata ni Mama Anselma. Sandali lang naman po kami doon, Mama, babalik din kami bago maghapunan. Hindi pa man masyadong nakakalayo ang kotse na sinasakyan ay itinigil na yun ni Sebastian sa gilid ng kalsada. Mabilis nitong ginagap ang kanyang kamay at hinawakan iyon ng mahigpit. Anong problema? You got me worried sick? Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Sebastian. Ngumiti siya at hinaplos ang mukha ng minamahal, wala naman, na-miss lang kita. Sigurado ka ba? Hindi, I think, Bernard knows about us. May idea siya na may namamagitan sa atin, maybe because of that incident sa bahay nila.
Iyon ba ang inaalala mo? Don't worry, ako na ang kakausap sa kanya, paninigurado sa kanya ni Sebastian. Baka may mabanggit siya kay Mama Anselma, nag-aalala ako. Ako na ang kakausap kay Mama, maiintindihan niya tayo. Agad siyang kinabahan sa plano nito. Sebastian, ayokong magdamdam si Mama Anselma, ang gusto niya sa atin ay maging magkapatid tayo. Umiling si Sebastian na tila ba natatawa. Siblings don't do each other, love, malalaman at malalaman din niya ang namamagitan sa atin, just trust me with this, okay? Puno ng pangako ang mga mata ni Sebastian, hindi niya inaasahan na mayroong taong gugustuhin siya. Baka may mabanggit siya ng tulad ng pinaparamdam nito sa kanya. Ang alam nito ay biyuda siya ng kakambal, hindi dapat itong magkagusto sa kanya, pero tinataya ni Sebastian ang lahat para sa kanilang dalawa, wala itong pakialam sa posibleng sabihin ng iba. Matatamis ang mangga sa farm ng mga Mijares, kaya hindi na nagtataka si Elenita kung bakit isa ito sa leading exporters ng prutas sa bansa. Katatapos lang niyang sumama sa paglalagay ng prutas sa basket nang pinaghiwa siya ni Manang Isyang ng mangga. Sa bango at ganda ng dilaw na kulay ng mangga ay agad nakaubos si Elenita ng 3. Hala, para naman po kayong naglilihi niyan Ma'am Serena, biro sa kanya ni Manang Isyang. Nagpahid siya ng panyo sa matapos ibaba ang buto ng mangga sa plato, ang sarap po talaga, hindi ko po mapigil ang makarami. Ah, siya nga po pala, yung kay Mama Anselma na pinatabi ko, handa na po ba? Agad itinaas ni Manang Isyang ang isang basket ng mangga. Handa na po, ma'am, nako, sana lang at maluwi niyo na agad ito ni Sir Sebastian, nagbabadya pong umulan. Napatingin siya sa langit at agad napansin ang pagkulimlim yun, mukhang tama nga ito. Mahirap nang maabyute ng ulan sa daan. Nasaan po ba si Sebastian? Tanong niya sa matanda. Ah, nandoon pa po sa house farm, pinaplansya po ang ilang problema roon, kasi ating bukas ang isang kliyente, medyo malaki po ang transaksyon na magaganap kaya inaayos lang ng mabuti ni Sir Sebastian, ganoon po talaga si Sir. Personal na inaayos ang mga problema. Natuwa si Elenita sa uri ng dedikasyon na pinapakita ni Sebastian sa negosyo ng pamilya nito, totoo ngang malaki ang sinakripisyo nito kapalit ang pagiging pianista, tuloy ay mas lalo pa siyang humanga kay Sebastian sa pagkakataong yun. At ang lalaki, hindi talaga siya magawang tantanan, kanina habang nasa biyahe sila ay itinigil nito ang kotse sa isang bahagi ng kakahuyan, malamig roon at may ilog pa. Nang tinanong niya si Sebastian kung bakit sila naroon ay bigla na lang siyang hinalikan nito, at base sa pagmamadali nito ay alam na niya kung ano ang nais ng lalaki. Hindi na rin siya nakatanggi pa, gusto niya ang uri ng pag-angkin nito sa kanyang katawan, ngunit habang nagtatalik sila ibang pangalan ang naririnig niya mula kay Sebastian. He called her Serena at hindi niya gusto yon, pero wala siyang magawa, si Serena nga naman talaga siya sa pagkakaalam nito. Sinubukan na lang niyang iwaksi sa isip ang bagay na yon, dapat makontento siya kung ano ang meron sila ngayon ni Sebastian. Natatakot kasi siyang mawala ang pinakamamahal. Naibalik ang kanyang atensyon kay Manang Isyang nang magsalita ito. Ah, siya nga po pala, ma'am, pinakontak ni Sir sa akin noong nakaraan ang pamangkin kong detective. May problema ho ba si Sir Sebastian? Medyo nagtataka lang po ako. Hindi mapigil ang kabahan ni Elenita. Ano kaya ang pinaimbestigahan ni Sebastian, siya kaya? Ano raw po ang pinapaimbestiga niya? Nagkibit balikat ang matanda, hindi ko po alam, basta't nagkausap na sila ni Sir Sebastian kanina, pero mautsang hindi pa tapos ang trabaho ng pamangkin ko, may pinapaimbestigahan pa ulit si Sir. Bitbit ang basket ng mangga ay nagpaalam agad si Elenita kay Manang Isyang, nagmamadali siyang tinungo ang farmhouse, kailangan niyang makausap si Sebastian. Pero hindi pa man siya nakakaabot sa bahay ay bigla na lang bumuhos ang ulan, masyadong malakas iyon at wala na siyang magawa kung hindi ang mapatakbo, basang-basa tuloy siya sa pagkarating sa beranda ng bahay. Mabilis siyang pumasok sa loob upang tingnan kung may pwede ba siyang magsuot na damit, nilalamig na kasi siya. Ikalawang beses niyang pumasok sa kwarto ng bahay at napansin niyang halos walang pinagbago yon. Ang higaan, ang aparador, ang malaking salamin, ganoon pa rin ang hitsura. Agad tuloy niyang naalala ang unang beses na hinalikan siya ni Sebastian, hindi niya inaasahang mas lalalim pala ang magiging relasyon nila. Agad niyang pinukaw ang sarili at binuksan ang aparador doon, nakakita siya ng isang photo na nakasabit ngunit malaki yun para sa kanya. Sinubukan niyang maghanap ng damit ng babae pero wala namang siyang ibang makita, puro mga t-shirt na ang naroon, mabuti na lang at may isang pajama pants.
Pwede na sigurong ipares ang dalawa para di na siya masyadong lamigin. Bahala na, nasambit niya habang kinukuha ang puting polo, hinubad niya ang basang sundress at sinabit iyon sa bangko. Agad namang sinuot ang polo pero nagbubutones pa lang siya ay narinig niya ang boses ni Sebastian sa pinto ng bahay. Love, where are? Bukod sa basa nitong buhok at damit ay mas napansin ni Elenita ang mukha ni Sebastian na balot ng pagkabigla. At bakit naman hindi kitang-kita ang kanyang legs habang suot lang ang puting polo, and goodness, hindi pa niya nasusuot ang pajama pants. Sebastian, teka, magbibihis lang ako, mabilis niwan isinarado ang mga butones at sinuot ang pajama, pero mas lalo pa siyang naughty tense dahil samandal lang si Sebastian sa may pader habang nakangiti. Nanlilisik ang mga mata nito sa kabuuan niya, agad nawala ang mga agam-agam ni Elenita kanina tungkol sa detective. Kung alam na nito ang tunay niyang pagkatao ay dapat galit na ito sa kanya. Pero hindi, base sa mga titig nito ay iba ang nais nito sa kanya, hindi niya mapigil ang maging conscious, kaya sinita na niya ito. Hoy, Sebastian, I know what you're thinking, hindi pwede. Paano mo naman na siguradong tama ka, nababasa mo na ngayon ang nasa utak ko, nakangising tanong nito. She rolled her eyes, noong huling tinitigan mo ako ng ganyan ay hindi ako nakapaglakad ng maigi kinabukasan. I warned you, di ba? You'll be hurt if you come to me, sabi mo pa nga, it doesn't sound like a threat, so, hindi mo ako masisisi. Gumapang ang labi niya sa isang ngiti, nang aasar ang mga mata nito sa kanya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Naalala ko kagabi lang yun, so, hindi ko na pala kailangang ipaalala sa'yo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. Hoy, Sebastian, kailangan pa nating umuwi, kung ano-ano yang iniisip mo. Iyan lang ba ang problema? Pagkasabi ay kinuha ni Sebastian ang cellphone sa bulsa nito at may tinipa roon, isang segundo pa ay may kausap na ito. Hello, Mama. Si Mama Anselma, tinitigan siya ni Elenita sa mata habang nakataas ang gilid ng labi, masyadong malakas ang ulan dito, ayokong ma-stranded kami sa daan, we'll spend the night here. Isa pa dito kami magkikita ng kliyente bukas, mabuti na sigurong hindi na ako uuwi. OMG, talagang gagawin ni Sebastian ang lahat para makasama lang nila ang isa't isa. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa kanya habang nakahawak pa rin sa tenga ang telepono, tumigil to sa harap niya at hinawakan ang butones ng suot niyang polo, nanigas na lang siya nang sinimulan nitong alisin ang pagkakabuhol niyon. Si Serena, she's fine, I'll take good care of her. Shems, bakit double meaning na naman ang dinig niya sa sinabi ni Sebastian? Sinubukan niyang hawakan ang kamay nitong nagbubukas ng kanyang suot, pero mabilis ang mga daliri ng lalaki. We'll be fine, Mama, don't worry. He looked at her in the eyes, I have to go, may gagawin pa ako, love you. Napasinghap siya sa huling katagang sinabi ni Sebastian. Pakiramdam kasi niya ay para sa kanya rin yun, assuming na kung assuming pero hindi may kakaila sa mga mata ni Sebastian ang apoy habang nakatitig sa kanya. Inihagis ni Sebastian ang cellphone niya sa kama at hinalikan siya sa lobby. Marahas, maalab, nakakadarang ganoon ang uri ng mga halik ni Sebastian sa kanyang mga labi, dahil din doon ay napaatras siya at tumama ang likod sa aparador. It hurt a bit, pero wala siyang pakialam, tuluyan na siyang naanod sa mga halik ni Sebastian. Pakiramdam niya ay walang makakapanakit pa sa kanya ngayong nasa mga braso muli siya ng minamahal. Gumalaw si Sebastian at pinalakbay ang isang kamay nito sa kanyang pisngi, leeg, dibdib. Ang bawat pagdampi ng kamay nito sa kanyang katawan ay nagiiwan ng lagablab sa kanyang kaibuturan, kumakapal iyon at nais kumawala. Hindi na makapagpigil si Elenita, tuluyan na niyang tinapatan ang mga halik ni Sebastian. Ang kaninang mga pag-aalinglang ay naihagis na sa labas ng bintana at naluso sa lakas ng ulan. Ipinatong niya ang magkabilang braso sa balikat ni Sebastian at nilero ang buhok nito, habang nilalasap ang bawat pakikipagsayaw ng dila ni Sebastian sa kanyang bibig. Ilang sandali pa ay ramdam na ni Elenita ang naninigas na tumutusok sa kanyang puson, she knew what he's up to, at wala siyang balak na pigilan ito. Nang maubusan ng hangin ay sandaling itinigil ni Sebastian ang paghalik sa kanya, inilapit nito ang bibig sa tenga niya at saka bumulong. You look so sexy wearing my clothes, napasinghap siya sa pagdaloy ng kuryente sa kanyang batok, really? Oo, pero mas gusto kita kung wala. Ganoon na lang ang pagkagulat ni Elenita nang hawakan ni Sebastian ang kwelyo ng kanyang suot at marahas na pinunit iyon.
Nagsiliparan kung saan ang mga botones ng damit, nagmamadali itong alisin ang kanyang suot, ilang sandali pa ay hinila siya nito ng bahagya at pamwesto sa kanyang likod, hinalikan nito ang kanyang balikat, pababa sa kanyang likod sabay kales sa strap ng kanyang bra. Sabay tapon yun sa sahig, mapaglaro niyang minasahe ang kanyang dibdib habang hinahalikan ang kanyang leeg. Idinikit niya ang kanyang ulo sa gilid at hinayaan siyang halikan ang isa sa pinakasensitibong bahagi ng kanyang katawan, ang kanyang leeg. Napanganga naman siya nang sinimulang laruin ni Sebastian ang kanyang dibdib habang hinahalikan pa rin ang kanyang leeg. Gamit ang mga dulo ng daliri ay masuyong pinisil-pisil ni Sebastian ang kanyang matigas na dibdib. Hindi tuloy niya mapigil ang lumingon sa gilid upang mahawakan ang mukha ng lalaki. Inapuhap niya ang bibig nito para sa isang mainit na halik. Nang matapos ang halik ay dahan-daang hinawakan ni Sebastian ang kanyang suot na pijama at ibinaba iyon, hanggang sa tuluyuan ang walang natira sa kanya kundi ang suot na underwear. Lumuhad sa kanyang harapan, hinawakan ni Sebastian ang kanyang mga bukong-bukong at sumandal upang halikan ang kanyang mga paa. Umangat siya at idinampi ang labi niya sa legs niya, hanggang hita niya. Napakagat labi si Elenita sa kanyang nasasaksihan. Sebastian is worshiping her like she's a goddess, pero hindi pa tapos ang binata, nang umabot ang mga labi nito sa harap ng kanyang hiyas, ay walang pagdadalawang isip na pinunit nito ang kanyang underwear at inamoy pa yon. Hindi niya maiwasang maramdaman ang matinding pagnanais habang pinapanood si Sebastian. Hihilahin sana niya ito patayo upang haberan din pero hindi sumunod si Sebastian, bagkus tinitigan siya nito sa mata bago sinunggaban ang kanyang hiyas. Sebastian, napasinghap si Elenita nang maglaro ang labi ni Sebastian sa kanyang hiyas. He beat and nibbled her clit playfully earning a loud moan from her. Hindi alam ni Elenita saan ibabelang ang ulo sa sarap ng sensasyong naghari sa kanyang katawan. Pero hindi pa pala tapos si Sebastian, habang nalulunod siya sa paghalik nito sa kanyang hiyas, ay ipinasok naman ni Sebastian ang isang daliri sa loob niya. Hindi na napigilan ni Elenita ang pag-ungol habang hinahagod ng daliri ang kailaliman niya, nilalaro ang kanyang spot at sinisip-sip nito ang kanyang nininigas ng hiyas. Pakiramdam ni Elenita ay mababaliw na siya. Napasabunot siya sa buhok ni Sebastian nang unti-unti na niyang maramdaman ang nakaabang na katas. Ayan na, pero ganoon na lang ang pagkagulat niya nang itigil lahat ni Sebastian ang lahat ng ginagawa. Inalis din ito ang daliri sa kanyang hiyas dahilan upang mapaungol siya sa inis. Hindi magtatanong na sana siya nang makita ang isang nakakalokong ngisi sa mga labi nito. Tumayo si Sebastian at akmang hahalikan siya. Ibubuka na sana niya labi upang tanggapin ang halik ni Sebastian pero hindi siya nito pinagbigyan. Inilapit lang nito ang labi sa kanyang tenga. Remember when I said you'll beg for me to make you come? Hingal na napatango siya. Yes. So, gusto mong